Do's and don'ts kung paano magkakaroon ng client as a virtual assistant kahit wala kang experience. I always get asked, paano nga ba magkaroon ng kliyente kung wala kang experience? And let me tell you some of the do's and don'ts. But as early as now, let me just make sure na clear sa lahat na posible. Sina Jekka, tinuruan ko sila noong 2013 and yes, may client pa rin sila hanggang ngayon, which means 11 years na silang freelancer. They were just about to get married back then and I do remember specifically na kakatapos lang nila ng college. Nagbuntis si Jekka, hindi siya naka-attend ng face-to-face na training, so ang nag-attend lang is yung husband niya na si Emma. So ano nga ba yung mga do's and don'ts pagka first time mong maghanap ng client at ikaw ay walang experience? Number one na don't, huwag kayong nanghihingi ng kliyente. That's just not how the system works. That's not how the industry works. Hindi pinapamigay ang kliyente, hindi rin yan hinihingi, yan ay hinahanap. So number one na do ninyo is alamin saan kayo magaling. Anong kaya nyong gawin gamit ang computer, gamit ang internet. Kung alam nyo sa sarili nyo na wala kayong skills, magsimula kayo sa skills. Number two na don't, huwag kayong mag-overthink. Ang dami nyo napapanood sa social media na dapat may niche ka, dapat may ganito ka, dapat may ganyan ka. Tigil nyo muna yung pag-overthink because kapag nag-overthink ka, lalo kang hindi nakakapag-push na mag-take ng action. Which brings me do sa number 2 na do. Make sure that you take action. I post a lot of hiring sa page ko, sa group, and alam nyo, ang pinakamaraming comment, interested, how. Kung alam mong interesado ka, i-check mo kagad yung posting, ano yung mga job requirements, makaya mo bang gawin yon, meron ka bang hindi alam doon. Do your due diligence, and when I say do your due diligence, mag-research ka. Kung hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng salitang research, yun ay halimbawa, nalaman mo na may kabit yung asawa mo, di ba inaalam mo anong full name niya, saan siya nakatira, ano yung mga social media accounts niya. Girl, walang pinagkaiba yun. So, ibig sabihin, kung nagawa mo na yun in the past sa mga naging jowa ninyo, ibig sabihin may research skills ka. You just have to hone it. Isang bagay na sa tingin ko makakatulong is isang structured na pwede mong sundan step by step. Paano nga ba magsimula na magtrabaho sa bahay? So, if you click the link in my bio, it will take you to the Gig Hub. Ang Gig Hub na to is website na ginawa para ma-provide namin sa inyo lahat ng kailangan ninyo para makapag-start ng mag-work from home. Kung wala pang budget para sa paid classes, that is okay. Itaas nyo lang yan. Sa bandang baba, makikita ninyo na pakalaki. Free resources. Guys, susundan nyo na lang. Iintindihin. And it's there. So, dahil nga nandyan na siya, pwede mong balik-balikan kung hindi mo naiintindihan. And this will also practice yung iyong comprehension o pangunawa. Lahat ng job hiring, i-update ko na to tonight. We have the, hindi na for this 2024 at 364-day challenge. Nandyan lahat libre. I think it's time that we realize na nasa point na tayo ng buhay natin na walang mag-aahon sa atin sa laylayan kung hindi ang sarili natin. Walang tutulong sa ating ibang tao kundi ang sarili natin. So start helping yourself and make sure na you continuously learn and earn. Sana makatulong to. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!